Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm Rupa Japan Kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 1 to 6. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tatandaan nyo palagi, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Para kay Pisces. Uy. Okay, nandito yung, ano kayo no, Pisces, meron kang, you are a person na, you are inborn. Meron kang inborn abilities, no? Na nasa sayo. Kumbaga, nakatatak na yun sa'yo. Masimulat sa Paul na ipinanganak ka sa mundong ito, may abilidad ka na o may ability ka na gano'n. Pwedeng psychic abilities, pwedeng malakas talaga yung pakiramdam mo, any sitwasyon, kung saan ka magaling ngayon or kung saan yung sitwasyon mo, yun. Kumbaga, inborn ka dun sa bagay na yun, no? Pinanganak ka na gano'n. And then, nandito rin yung parang there's something, maaari magkakaroon ng communication with someone from the past. Yan, ang nakikita ko dito. May tao makikipag-communicate sa'yo, kung sino man siya, no? And then also, merong karma from the past na sinasabi dito. Pwedeng good or bad ito sa nakikita ko dito. Or pwede rin naman na magkakaroon ng mga delay situation sa iba. Kung ano man sitwasyon na ito. Sa iba sa inyo, parang handun ka sa sitwasyon mo na mas mahilig ka talaga na, yung parang meron ka lang comfort zone. Yung sa'yo is sa'yo, ikaw is ikaw. Ano ba tawag dito? Halimbawa, ano ba tawag doon? O ano yung gusto mo. Kung saan ka masaya, doon ka. Ganon. Yun ang nakikita ko dito. Siyempre, may mga small problem. Ako na meron tayong Leo, Capricorn, Gemini, Leo. Yun, Capricorn, Leo. May mga chismis ako na nakikita sa'yo or pag-uusapan ka o may mga pinag-uusapan na isang sitwasyon na you want to a success o you want to achieve. Pero, nandun yung emotions no? Doon sa bagay na yun. Mari din na nagkakaroon ka ng reflection from the past sa iba sa inyo. May mga anxiety or may mga pagkabalisa o pag-aalala or may mga tao na pinagchichismisan ka o pinag-uusapan ka. You want to structure ang isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo na pwedeng pamilya, basta relationship siya, pwedeng something achievement. You need to commit lang doon sa bagay na yon sa nakikita ko dito. You need to commit and you need to use your intellect, kumbaga. No? Kasi ikaw lang naman na makapagta-transform ng bagay o ng sitwasyon na yon sa nakikita ko sa iyo dito. And then, ang sinasabi rin dito ay may mga delay situation. Siyempre, may mga mangyayari pa rin delay. Hindi naman lahat yun sa inyo lahat to. Pero may mga delay o pwede rin naman i-delay ka. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. No? May mga pupuntahan ka ata. Nakita ko dito, maaari magkakaroon ng commitment or communication with someone. Pwede may mga partnership. Ganyan. Pwedeng may tao na makipag-dealing sa'yo or maring lalabas kayo, mag-go out kayo, pwedeng sa iba ganun, no? Or mag-chill kayo, may mga pag-uusapan, may mga pupuntahan kayo ng mataong lugar, or pwede rin na iba sa iyo is you are networking, or nasa mataong lugar, or public place, or public na pinagtatrabahuhan. Pwedeng may mga outdoor or there's a group din ako nakikita dito. Sa iba sa inyo is marami nakakakilala sa inyo or sikat ka maybe sa iba. There's a fame ako nakikita, there's an audience. Pwede rin na TikTokers ka, YouTube, Reels, Facebook, artista, politics, pwede rin yun. O kaya sa trabaho ka in a public place or mataong lugar.
pwedeng nurse, teacher, basta matao siya, no? Sa nakita ko. May mga new cycle situation, may mga dealing, no? Or may mga contract situation din ako. Maaari may makapag-kontrata sa'yo or makapag-dealing sa'yo yan. Yun ang nakikita ko dito. May mga papers and documents din ako nakikita sa'yo, no? Maaaring may mga aasikasuhin ka o may mga dapat asikasuhin na papers and documents. Pwedeng related siya sa government or official building or any situation na papers and documents. Minsan din may mga time o point ng buhay mo, maaaring ikaw or someone, no? Pero ikaw ito sa nakikita ko, inihiwalay mo rin yung sarili mo sa ibang tao, no? O mas pinipili mo ng mag-isa or talagang pinipili mo lang yung mga gusto mong kasama sa buhay mo. May iba dito is mataas ang ego or someone is mataas ang ego. May sinasabing authority. Hindi ko alam in what way. Baka yun yung sa government. May sinasabi. Eh, syempre, when it comes naman sa'yo, tandaan mo, you are the authority of your life. Any decisions is in yours. Meron kang mga isipin eh. May mga papuri ako nakikita, may mga imagining ka raw, feeling emotions, or mas more kang mag-growth or mag-enlighten yung iyong intuition or yung pagiging instinct mo. Yan. Mas lalo siyang gagana or mas lalo siyang mag-growth. Energy ni Pisces. Universe, ano to? Okay, okay, energy mo. Saan nakikita ko siya dito? May no? May inaaral ka? Parang iba dito may inaaral, inaalam to growth or meron kang 99, no? 99. Anak, dami yo, sariwa. Dami. Sa iba naman sa inyo, energy mo dito sa nakikita ko ito, mataas yung pride. Or someone. No? Baka hindi ikaw to. Pero, okay lang naman na mataas ang pride mo. Huwag lang masyado. Eh, sabay ganun, bumawi. Sabay, angat baksak din no? Iba dito, mataas yung pride. Yun na nakikita ko dito. Merong lungkot, magulo no? Magulo yung isip mo sa nakita ko. Kasi why? May tao kasi dito na maaring magkakaroon ka ng discussion when it comes to a money. When it comes to a territorial. Kasi itong puro money yan. Diba? Or pwede rin related siya sa trabaho. Or pwede rin na related siya sa kapatid. Ganyan. Maaring may mga magkakasamahan na hindi good term, o kaya naman matataas ang pride, o kaya naman is nagkakaroon ng conflict, there's struggle, may tao na nagkakaroon ng pag-uusap when it comes to a territorial man yan, money man yan. When it comes to territorial, hindi lang naman yun sa lupa or sa mga something kayamanan. Pwede rin na sa trabaho mas nauna ako sa'yo dito, mas marunong ako sa'yo dito. Yan, may mga competition situation kasi ako nakikita dito, no? May mga situation na need to progress o may mga pinaprogress ka. May mga dreams na nag-shattered, Sadness, no? Sa iba dito, nagkakaroon ng sadness o may mga iniisip ka lang talaga dito sa sitwasyon mo. Siyempre, iba dito is may mga tao or may tao na magkakaroon kayo na, tulad na nasabi ko dito, collaboration, dealing, or partnership, or may tao makipag-usap sa'yo at magkakaroon kayo ng mga pagpaplano. Sige natin parating sa'yo. Pisces, ano parating sa kanya? Meron ka may mga hinihintay ka rin sa nakita ko dito, no? May mga paghihintay situation, may pagbibigyan ka ng hard work, or may mga i-analyze ka o ipaprogress ka na isang sitwasyon. Parating.
Ala, dalawa oh. Ano yun? Ano po to? Universe. Bakit po dalawa yun? Ay, okay, ang sabi dito parating, kung ano daw yung gusto mo makamit sa ngayon, delay daw siya ha. Yun ang nakikita ko dito. Madidelay mo na siya. Kumbaga may mga unfinished business din kasi ako na nakikita dito no? Yan. May konting delay or may mga unfinished business or kinakailangan mo na ng bagong pagpaplano in life. No? Or kailangan ng mga bagong pananaw sa kinabukasan. You need to sacrifice. May mga sitwasyon na need to letting go. May mga sitwasyon na kailangan i-evaluate, decision making, at kailangan ng mag-umpisa ng simula. Ang sinasabi dito. Para sa iba may travel kayo? Or yung thinking about traveling? Yun ang nakikita ko dito. Parating din, you need to be aware ang sinasabi dito. You need to be aware. Universe, kuhanin ko Saan siya mag-aware? Bakit? May dalawang babae? Matanda sa'yo? At may bata? Ako nakikita. Maring sila ang naghihintay sa'yo? Or hinihintay mo sila? Yun ang nakikita ko dito. Matagal mo na silang kilala. Siyempre, kilala mo sila. Matagal mo na sila kilala. Pwede sa dito magulang mo. Pwedeng kapatid. Pwedeng kasama sa trabaho. Anong zodiac sign? Anong element? Wala naman kasi sa element yun eh. Wala sa element. Yun na nakikita ko. Someone want to commit sa'yo dito. May taong interesado sa'yo. May taong na-attract sa'yo. Mas bata sa'yo. May bata tsaka matanda eh. Yun nakikita ko dito. May hingi sa'yo ng tulong or may tutulungan ka. May nakikita rin akong something group. Hindi ko alam kung nagli-leader ka ba o may ililid ka o meron kang group na gagawin. Parang may group ako nakikita. Parang ganon. Sa iba sa inyo. Magkakaroon daw ng renewal sa'yo. Sa iba ha. Magkakaroon ng mga new idea, new opportunity. Dapat iwasan. Ni Pisces. Aba? Parang may kahawik kang card. Dapat mong iwasan is yung hindi ka mag-forward sa mga plano mo. Yung hindi ka mag-explore. Yung hindi mo hanapin yung kakayahan mo o yung karunungan mo pa. Siguro this time to take a risk, no? Sinasabi rin dito. Iwasan mo yung hindi ka makapag-start ng new beginning o start fresh, no? Halimbawa, may mga bagay na gusto mo i-pursue mo. Gusto mo mag-travel ka. If you want lang naman. O kaya, kahit hindi naman ibang bansa di ba? Kumbaga, i-enjoy mo rin yung sarili mo. Iwasan mo yung pabigla-bigla at hindi pinaplano yung isang bagay, isang sitwasyon at hindi pag-iisipang mabuti. Iwasan may mga conflict, manipulative, mangguloko, mandaraya, sinungaling. Iwasan mo yung pagsisihan yung mga bagay o sitwasyon na nakaraan na kasi hindi na rin kailangan. Iwasan mo maghintay ka lang na mag-change yung destiny mo. Kailangan mo makipagsapalaran. No? Iwasan mo yung pagpabago-bago yung isip, malak of self-discipline ka, malak of control ka, at mawala ka sa ambition mo or gumawa ka ng mga bagay
na walang katuturan or walang purpose. Ganun. Siyempre, yung pagiging iwasan mo yung pagiging exaggerated sa mga bagay-bagay. Siguro alam niyo naman ibig sabihin nun. Yan. Abusuduhin o magkaroon ng pang-aabuso or abusuduhin yung sarili or magpa-abuso. Kamusta ang love ni Pisces? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ano po ito sa love? Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay na, ng tao na to, hindi kayo maiksi ang pasensya ng isa sa inyo. Hindi patient talaga, vice versa. Iba sa inyo is, naging lang siya, alam mo yun yung maaaring nagmadali, ni rush, or maaaring biglaan lang din kayo nagkahiwalay, o may mga biglang nangyari na hindi kayo nagtugma nitong tao na ito, sa mga nagkahiwalay dyan. Pero itong tao na to, or maybe this is you, they're still holding. Kumbaga, handang yung sitwasyon na gusto niya uli ng development sa'yo. Pero, kung hindi kayo nagkakasundo hindi pagkakasundo. Hindi mga alitan, ganyan. Wala na yung tiwala. Wala na ring bilib. Pwedeng ikaw yung wala ng tiwala o walang bilib sa kanya. Vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito. Yun na nakikita ko dito. Maari din na may paglayo sa nakikita ko dito nagkaroon ng pagbabackstab nandun na naging very controller din yung isa at maari din na nagkaroon ng third party sa iba. Maaaring ikaw ito or siya, hinanap niya, kumbaga hindi niya nakita dito sa relasyon na to, yung fulfillment when it comes to a love. Kaya dumating yung point na tumahak yung isa sa inyo ng ibang path. Vice versa. Kung kayo naman is single, iba kasi dito, iba yung lahi, nung karelasyon, pwede nasa ibang bansa lang siya. Kung single ka, wag na lang muna siguro, kasi iba sa inyo, pero nasa sa inyo ron, kasi naghihintay rin kayo, sa iba sa inyo. Pero ang nakikita ko dito ay wag kayo agad papasok. Kasi, why? Maaring mapapasok ka sa isang toxic relationship. Yun na nakikita ko. Mapapasok ka sa toxic relationship sa mga single dyan. Mag-ingat pa rin kayo. Unahan lang yan di ba? Kung magpapakontrol ka sa kanya, talo ka. You need to control din. Kailangan give and take or huwag ka magpamanipulate sa kanya. Yun lang yun. Kung kayo naman is in a relationship, hindi kayo nakakasundo. Wala na rin yung tiwala sa isa't isa. Kumbaga, nagiging mabagal yung process na ito sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng pagkokontrol ng emotion or handang talaga yung hindi pagkakasundo, alitan at pagtatalo sa iba sa inyo. Wala na yung tiwala Ate, mahal niya ako. Sa tingin ko, hindi. Dito sa sitwasyon. Kasi may hinahanap siya na wala sa'yo. At maaring ito is nakikita niya sa iba. Yun na nakikita ko dito. Nagiging cold hot and cold itong relationship na to, Yun. Ingat kayo, Pisces. May nakikita akong paggastos or sobra yung gastos. Pwede rin nagastador ka or sobra-sobra yung gastos mo or may paglabas na malaking pera o malaking paggastos. Pisces. Hindi naman kayo lahat yan. Control na lang, May naalala ka? May namimiss ka?
makaka-receive ka na ng text message or communication with someone. Sa isang tao na nag-iisa. Paaring itong tao na to is may problema siya sa work or sa pera. Yun ang nakikita ko ito. Baka manghihiram siya sa iyo. Sabi ganun. Kung sino man siya. Yun. May mga sitwasyon na hanggang ngayon is hindi mo pa kayang i-accept. Maaaring nagkakaroon kayo ng problema sa trabaho or maaaring nagkakaroon kayo ng problema when it comes to a financial, no? Sa iba sa inyo. You feeling alone, feeling rejected, or you feeling abandoned. Or rin na may nakita kong iniwan sa ere sa iba sa inyo. May lungkot ako nakikita sa iba. Kung dito pa lang makikita mo na, di ba? May lungkot. Sa iba sa inyo, hindi ba kayo nagkakaroon? Hindi ba palagi sumasakit ulo mo? Hindi ba palaging, hindi ba sumasakit yung paa mo? Parang, or someone, no? May tao rin kasi ako nakitang may sakit. Sa ngayon is may mga situation na hindi pa totally naghihilom. No, may mga sitwasyon na bumabalik-balik pa rin sa'yo hanggang sa ngayon. No, ang nakikita ko sa'yo dito. There's a deep wound, may mga battle na sinuong, may mga sitwasyon na nagkaroon ng burnout. Pero kahit na gano'n yung nangyayari sa'yo, you are willing pa rin na magpatuloy yan. You want to keep to fight pa rin dito sa sitwasyon na ito. May tao na makikipag-communicate sa'yo. Pwedeng this person is in the past. Pwedeng magulang mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo or someone na gusto niya na magkaroon ng pagbabago or want to heal something or ikaw ito or siya, may gusto siyang ipaglaban. Yun na nakikita ko dito. Oy, nandito kasi sa sitwasyon mo no, na parang you learn from the past situation and nandito ka na sa point ng buhay mo na nandun yung confident, no? Ando yung parang bumalik na yung dating ikaw, ang nakikita ko dito. Oo, kung may naaalala ka, syempre, from the past. Ando yung nagkakaroon ka ng reminiscing from the past situation, good or bad man iyan, sa nakikita ko dito, may mga naaalala ka na memory from the past. Pero, may mga sitwasyon din na nagkaroon na pagbabago sa'yo kasi nandito ka na sa Queen of Wands. You are moving on. You put some effort sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na ikinasisiya mo sa nakikita ko sa'yo. Dito, mas nagpo-focus ka ngayon sa sarili mo. Maraming instant opportunity na darating sa'yo at pag-uusapan ka rin ng tao or may mga tao na pag-uusapan ka sa nakikita ko dito. Instant opportunity, yes. May mga bibigyan ka ng effort and hard work in your situation and you will become a center of attention. May mga recognition din, maaaring mas marami pa makakilala sa'yo or mas maraming susuporta sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin. Ano po ito, universe? Okay. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, Pisces. Oo, yes, in the past, ang daming nangyari, no? Nagkaroon ng mga deep wound, nagkaroon ng painful, sadness, mga backstabbing, rock bottom, mga nagtao naging nagtaksil o hindi naging totoo sa'yo, sobra. Hanggang sa dumating yung point na naghanap ka ng tamang direksyon sa buhay mo, no? Na handoon na mas pinili mo mag-isa or naging nandun ka sa sitwasyon mo na naging very independent ka na this time. So nakita ko kasi nandito na rin si Fool.
Ibig sabihin, nagtapos na yung mga bagay na yon sa nakikita ko sa'yo dito. Andito kasi sitwasyon mo na, syempre may mga konting nagkaroon ng konting delay in the past maybe or magkakaroon pa ng konting delay or andun yung sitwasyon na naiisip mo, sa iba sa inyo ha, naiisip mo kung paano mag-umpisang muli o simulan ito o simulang muli o magsimula, mga ganon. Maaring nawawalan ka ng kumbaga may mga frustration na pinagdadaanan paanong gawin yung bagay na yon. Marami kayong gagawin o iba sa inyo is mga multitasking or multi-priorities ka na gagawin sa buhay mo. Meron ako nakikita dito na tao, hindi ko alam kung ikaw ito ha, pero may tao dito na na gusto niya ng resetting sa'yo o gusto niya ng new beginning sa'yo, nitong tao na to, no? Sa nakikita ko sa ito, nagkakaroon siya ng frustrations in life and gusto niya ng new horizon sa iyo. Yun na nakikita ko dito. Gusto niya ng forgiveness. Nagkaroon ng breakup. Gusto kanya kausapin eh. Kasi sa kanya, itong may mga tension na hindi pa natatapos. Nahahang siya. Maaring hinihintay kanya nito at gusto niya pa na isang pagkakataon. Sa iba naman sa inyo, may mga unexpected situation happen into your life. A blow of emotions. Pwedeng may mga pain, storm, disappointment, intense. Pwede yung sa iba. Pwedeng sa iba, sorrow, lungkot, loneliness. Pwedeng conflict. Malaki o maliit yan. Within the 3 hours, 3 minutes, 3 days, 3 weeks, 3 months, or by the third, or nangyari na or mangyari pa lang. Pwedeng nahandin yung depression, separation, or hindi pagkakasundo, or unhappiness. Pwede din na malito ka. No? Sa iba dito separation eh. Pwede rin na handito din yung mga kabiguan when it comes to a money. No? Sa iba sa inyo. Kumbaga maaring mas marami ang lumalabas than sa pumapasok this time. Pero may mga dapat ka daw aksyonan dito. If you want the positivity, it's up to you to make it happen. You need to take it action at mag-trust ka daw sa intuition mo, ang sinasabi rin ni card. Now, start a new beginning into your life, ang sinasabi dito, this is the time to start from the basic to the basic, ang sinasabi dito. You need to control and balance ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa pera man yan, sa health man yan, sa pagkinakain, iniinom, any situation sa buhay mo, sa mga connected man sa'yo yan, no? Yun. And then, may taong impatient o may taong maiksi yung pasensya. May taong nasi-setback, kumbaga. Na, kumbaga, ano to, tao na hindi maka-move on or may taong ganun eh. Sana hindi ikaw yun. Arigato namaste, God bless.